Sana natin tong X99 motherboard. Yan. Wala pong butas. Silyado. 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 Saan natin? Hindi na pala kailangan ng ano. Kamay na lang pwede. Dito pala. X99 Titanium D4 motherboard. Ang brand niya ay Chinese Jinhua. Jinhua. X99. Jinhua siya. Tanggalin natin yung foam. Yan. Ito ata yung quality control. Warranty card niya. Ayan, warranty card. Hindi natin maintindihan. Puro Chinese, oh. Ayan. Huwag ko lang kung meron tong wala. Ta-translate na lang natin to. Google Translate na lang kasi talagang puro ano, puro Chekwa nakasulat eh. Puro Chekwa. Lahat Chekwa, oh. Lahat siya. So ta-translate na lang natin. Tapos itong warranty card niya. Yan, warranty card. Pangalan niya Jinhua. Tapos ito yung pinaka sa kanyang ano bracket ata ito dun sa pinaka ano sa CPU pan. Tapos may kasama siyang o tawag dito yung sa hard disk. Yan. Ito ano kaya ito? Yan, oh. Siguro sa board to, sa tornilyo. Tapos ito na yung mismong motherboard. Ayan siya. Ano ko lang konti para kita. Atensyon. Pinaka plastic niya. Kaya yung camera makikita kaya. Ayan. Tapos
X99. Yan. So ito. Yan. Meron siyang lagayan ng dalawang slot ng NVMe 2. Ayan. Tapos dalawang PCI para sa video card. Ayan. Tatlo nga ito yo. Tatlo pala oh. 1, 2, 3. Tatlo yung PCI niya. Tapos walang kasamang baterya. Ayan oh. Wala siyang kasamang baterya. Bibili lang tayo ng baterya. Ayan. Tapos ito yung lagayan ng CPU. Mga ginagamit dito mga Intel Xeon na na processor. Ayan, mga Xeon, yung mga 12 cores, 10 cores, 12 threads, 10 cores, 12 threads. Ayan yung mga ginagamit. Ito naman gagamitin ko siya para sa mga video rendering pagka sa mga video, mag-edit ng mga video kasi marami itong core. Tapos ang lagayan niya ng DDR4 siya, DDR4. Pero siyang apat na slot kabilaan. DDR4. Ayan. Tapos ito yung sa kanyang back panel. Ito sa microphone, audio out, line in. Tapos ano ba ito? Lagay rear. Yan. Sub. Tapos meron siyang ito pala, sorry. Microphone, line out, line in. Tapos meron siyang rear. May SPDIF, Sony Philip interface. Tapos LAN. Meron siyang 1, 2, bali 6 na USB 2.0 saka dalawang USB 3.0. Ito, dalawa. Tapos meron din siya dito sa mouse at saka sa keyboard. Yung mga sinaunang klase PS2 ang tawag yata rito. Ito pala sa kabilang side niya, meron siyang SATA. Ayan. Meron siyang 6 na SATA. Ayan. Para sa mga hard disk natin. Ayan. Tapos ito yung sa supply, power supply. Ito. Power supply natin. Tapos meron din siyang 8 pin. Ito 8 pin sa natin to. Mostly sa video card. Ito sa board din to. Sa ating GPU naman, meron separate naman na gantong 8 pin para sa power supply naman sa PSU naman papunta naman doon sa ating tawag dito. Video card naman na gagamitin. Yan. Yan siya. Ito yung sa supply ng board. Yan. Maganda rin, no? Meron siyang hit. Ang design niya maganda. Yan. X99 titanium D4. Yan. Maganda rin ang slick din ang design niya. Ganda rin. Yan. Itsura ng ilalim. Kasi ito yung itsura ng likod niya. Yan. Yung itsura ng likod niya.
So socket ano siya, LGA 2011. Ayan. Pwede rito na mga Intel Xeon yung mga pwede ito sa LGA 2011 yung B3 at saka B4 pwede. Sa LGA 2011 itong socket Ayan. Pwede yan siya. PS2. Tapos ito pala naalala ko na. Kaya tumatanda na eh. Ito pala yung SATA cable pala to. Wala nang practice kasi sa So ayan. Ayan na yung ating Genuine X99 Titanium G4 na motherboard. Ayan. Tapos lang tayo sa susunod sa assembly naman yung mga ibang parts na ito gagamitin ko rin to sa mga editing ng aking mga video sa YouTube, sa YT ko, sa channel ko. Gagamitin ko siya pag mag-render ng mga video. So meron na rin akong nabiling video card saka yung mga ibang parts na to, tapos papakita ko na sa susunod yung kung yung mga gagamitin ko pang parts dito. Pakikita ko rin sa assembly. Yan. So hanggang dito na lang po muna yung ating review ng Genuine X99 Titanium D4 na X99 motherboard. Bye-bye na po. Salamat po sa panonood. Bye-bye.